So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Noises. So, ngayong araw, another update naman tayo about po politika ng ating bansa. So, ang video ito is mula na naman kay PH Showbiz Update. So, meron ito mabagat na Bato de la Rosa at Bongo Booking Himas biglang paglabas ng ICC warrant of arrest. So, yan yung panonorin natin ngayon, men. Bibigyan natin doon ng reaction and then kayo na lang din bahalang umusga, no? So, bago natin simulan, PH Showbiz Update, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino Noises. So, mga kanasi, hindi na natin ito patagalin pa. Simulan na natin pagkaagawin. Mahanan siya, ina. Agad na pamagat ng video ito. Bato de la Rosa at Bongo Booking Himas biglang paglabas ng ICC warrant of arrest. So, pasensya na kayo, nakaganito tayo kasi yung ubo natin meron pa rin. And then, sa tuwing natatamaan kasi siya ng aircon, lumalamig dito, tapos nangangati, tapos nauubo tayo, no? So, I think effective naman siya kahit papano. So, PH Showbiz Update, Pilipinas, like, comment, share, subscribe. Start. Po at 6 na dating opisyal na nagsilbi sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pinangalan Star ng Zero. kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC. Nakalista sila sa 16 na pahinang dokumento na naglalaman ng charges na isinumite ng prosekusyon noong Hulyo, February 30. Inilabas sa publiko Star Zero, ha? dalawang nakaupo at 6 na dating opisyal na nagsilbi sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC. Nakalista sila sa 16 na pahinang dokumento na naglalaman ng charges na isinumite ng prosekusyon noong Hulyo, February 30. Inilabas sa publiko ang ilan pang detalye nito. Co-conspirators umano sa kaso, Senator Ronald Bato de la Rosa, dating PNP Chief at Hepe ng Davao City Police Senator Christopher Bongo, dating Special Assistant ni Duterte sa Malacanang, long-time Executive Assistant at personal aide niya noong kongresista pa siya ng Davao City, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, dating NBI Director Dan Tigiran, at mga dating opisyal ng PNP na sina Vicente Danao, Camilo Casculan na pumanaw noong 2023, Oscar Albayalde at Isidro La Peña. Maliban kay Aguirre, lahat ng ibang pinangalanan kasabwat. Yung kanina ba, yung PNP Chief ba yun, or yung police na pumanaw na is, di ba, alam niyo naman yung mga DDS talaga, sobrang lakas nilang magmak talaga ng mga kalaban nila sa politika na mga natutsugi. Biglang babanatan nila na kesyo natsugi daw kasi kinakarma or sinisingil na. So, ganyan kasi yung stand nila always, ano. So, ito din ba, itong pagkawala ng PNP chief na to, karma din to. Tanong lang naman yun sa mga DDS, ano, kasi alam niyo naman kung paano nila bastusin yung, ano, pagka-tsugi ni, pagpanaw ni Congressman Acop, di ba? Tuloy. Umano ni Duterte ay nagsilbi sa Davao City. Naging PNP Chief sa ilalim ng Duterte Administration sina De La Rosa, Danao, Casculan at Albayalde at Hepe ng PDEA sila Peña. Ayon sa prosekusyon, mula November 2011 hanggang March 16, 2019, nagkaroon si Duterte at mga kasabwat ng isang common plan o kasunduan para in-neutralize sa pamamagitan ng karahasan, gaya ng ang mga umano'y kriminal na may kaugnayan sa iligal na droga. Kinasangkapan umano ni Duterte at mga kasabwat ang tinaguriang Davao Death Squad o DDS kasama ang mga hitman at ilang low-level police para ipatupad ang plano. Pinaliligpit umano ang mga hindi susunod sa utos o mapaghihinala ang banta sa plano. Kampanya pa lamang hanggang sa maupong Pangulo nagkasundo. Ang problema kasi dito, itong ganito lang naman na dadaanin nila sa dahas. May mga siniwalat din kasi si Trillanes, na parang ginagawa lang nila na parang nililigpit yung mga kalaban sa negosyo, like ganyan, sa drugs. 'Di ba? Yun yung mas nakakainis talaga. 'Di ba? Kasi gamitin mo ba namang kasangkapan yung pagligpit ko, no? Umano ang mga co-perpetrator na palawigin ang plano sa buong bansa. Para umano yung masagawa ito, itinalagaan ni Duterte ang ilan sa kanila sa matataas na posisyon sa gobyerno. Dito umano binuo ang national network ng ilang law enforcement officers, non-police asset at hitman. Naniniwala ang prosekusyong nagdulot ang DDS at ang tinaguriang national network ng malawakan at systematic na pag-atake laban sa mga sibilyan sa bansa. Sa isang pahayag, pinabulaanan ni Senator Bongo ang mga paratang. Walaan niyang basihan, hindi patas at wala umano kinalaman sa kanyang naging trabaho noon bilang aide ni Duterte. Ay, sis, ayan na. Tinatanggi na. Ito yung mas nakakainis din kasi sobrang proud naman sila niyan dati. 'Di ba? Like, ako yung masunod. Ito dapat yung gawin. Alangan namang mga kababayan ko to. Sobrang proud nila tapos ngayon bigla-bigla silang babanat na wala or hindi totoo. 'Di ba? Sinabi niya dito, I dispute these allegations, which are entirely unfounded, one-sided, unfair, and bear no relation
to the reality of my roles and responsibilities during my service as Special Assistant of President. Kaso lang may nag-witness may nag-witness si Garma. Diba? Na parang may papel din talaga si Bongo. And then, syempre, expect na natin yan na itatanggi talaga ni Bongo yan. Diba? Kasi, wala kita niya na totoo yung ICC. Nasa Hague na si FPRRD, nagtatago na si Bato. So, talaga, itatanggi na ni Bongo yan, alam nga namang aminin niya. Diba? Nilinaw ni Go na kahit kailan hindi umano siya naging sangkot o nagkaroon ng kaalaman sa mga aligasyon. Hindi rin umano tama ang nakasaad na naging chief siya ng Presidential Management Staff. Giit ni Go, hindi siya magpapa-apekto sa mga paratang at patuloy na gagawin ang kanyang trabaho bilang senador. Ayon naman kay Nicholas Kaufman, patutunayan nilang hindi totoo ang mga aligasyon laban kay Duterte at umano yung mga kasabwat niya. Sa pananaw din ni Kaufman, wala sa mga pinangal... Ito din si Kaufman talaga, marunong din talaga. Ewan ko ba't binibigyan niya pa ng hope yan. I think, mako-convict talaga yan Di ba? Kita nyo naman, parang hindi nga naman nag-function si Kaufman And then, kita nyo naman yung mga kalyado ni FPRRD dito, parang nagmo-move on na sila paunti-unti ngayon Di ba? Motivated. Ito na. Pilit lang politically motivated. Di ba? Kinokonektan nila yan doon sa pagtakbo ni Sara Duterte. Dati pa naman yan I think 3 years from election pa sana yun, di ba? ng co-conspirator ang mayroong arrest warrant. Tinawag din niyang politically motivated ang umano'y sensational reporting sa naturang listahan ng mga individual. Idinisenyo rin umano ito para ubusin ang ilang nakaupo sa Senado. Samantala, ipinagtibay din ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na fit umay kakayahan si Duterte na humarap sa confirmation of charges hearing simula February 23. Inaprubahan na rin ang aplikasyon ng 500 aplikante na lumahok bilang mga biktima sa kaso ng dating Pangulo. Paliwanag ni Conti, hiwalay pa umano ito sa mga itinuturing na witnesses sa kaso. Ang biktima tumatayo na una para sabihin na yes, nangyari ito, pero more importantly, para ipaabot kung ano yung epekto ng nangyaring krimen sa kanila. Maaaring yung biktima i-request na gawing witness ng prosecution or defense. Pagpapasahan ng Pre-Trial Chamber 1 sa pagdinig ng confirmation of charges ni Duterte kung may sapat na ebidensya para tumuloy ang kaso sa paglilitis. Narito ang buong detalye. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates at more Natatawa ako sa picture ni Batot ni Bongo. Parang nagkakagulatan Maming videos. Maraming salamat. Ito mga kabunyog mga kababayan, grabe itong balitang ito. Ayun. Sabagay, matagal na nating sinasabi ito itong balitang ito mga kabunyog mga kababayan. Kaya lang, talagang ngayon, kumpirmado na. Ito ngayon, kumpirmado na, pero matagal na nating sinasabi ito, Bongo, hintayin mo. Sigurado ako, 100% ako, kasama ang pangalan mo sa lalabas na kakasuhan sa International Criminal Court. Ayan, Kabunyog Ferdinand Del Arco, si Rila Andres, magandang araw sa inyong lahat. Shout out sa inyo mga kabunyog mga kababayan. Ka-live po tayo. Sa mga nagtatanong sa atin kung live ba ito, attorney. Ito po, live po tayo. Live po tayo mga kabunyog mga kababayan. Kaya sa ating mga viewers, shout out sa inyo. Si Kabunyog nakahabol sa greetings ko, si Kabunyog Amara Luis. Malapit na daw mag-reunion sa Dahig sa wakas. Oo nga, no? Parang magsasama uli sa Dahig sina Bongo Bato at saka si Duterte. Pero sinabi na natin to noon mga kabunyog, kung nanonood kayo lagi sa aking mga talakayan, si Bongo sigurado tayo 100% kasama yan sa makakasuhan. Bakit? Talaga namang lagi lang ang paliwanag lang ang palusot ni Bongo, ang packaging ni Bato sa sarili niya, inosente siya. Inosente siya. Kumbaga siya ay alalay lang ni Duterte. Pagdating diyan sa mga usapin ng patayan, wala daw siya diyan kasi nasa presidente. Actually, mas nakakatakot nga yung kanang kamay Di ba? Mas informative ba yun? Kasi yun talaga yung kadalasang sinishare ng mga confidential fans tuloy. Confidential information, di ba? Confidential na mga gawain, di ba? Confidential plan ni Duterte. Di ba? Mas delikado yun. At saka, pwede din naman natin sabihin na nagpapakaloki lang si Bongo nung kasagsagan ng war on drugs, di ba? Sino bang mag-i-expect na idadawit ni Garma yan? Pero I think lugi talaga sila dito kasi may mga witness evidence Special management staff daw siya sa Malacanang. Presidential assistant siya. Special assistant to the president. SAP Bongo ang tawag sa kanya. Kaya sabi niya, pang PNP yan pang PNP yan. Yung mga patayan na yan, hindi ako sangkot yan. Sus naman. Paano naman hindi masabing sangkot siya dyan? Pag nag-order si Duterte kung sinong mga papatayin, kanino idadaan? Sino ang pinagkakatiwalaan ni Duterte
napapadalhan niya ng mensahe. O, sa tingin nyo, napakasensitibong bagay yan. Sino ang target? Sino ang mga susunod na papatayin o ipapapatay? Mga high value targets. Halimbawa, yung mga high value targets, mga mayors, mga kung sino-sinong mga kilalang personalidad, sa tingin nyo, ipagkakatiwala ni Duterte yan? Ipadala mo, ganito mga kabunyog, mga kababayan. Tsaka kung tutuusin, kung iisipin mo, parang ang ano naman, di ba, ang weird naman tingnan na si FPRD talaga yung di ba, personalin niya talaga. Na siya yung parang, ito gawin niyo. Di ba? Of course, magiging maingat yan, yung mga kurakot nga ng mga congressman, senators, gumagamit nga sila ng bagman eh. Di ba? Or mga middleman. Di ba? Tapos ito pa kaya. Or, maybe, baka dati pa, nung sisimulan pa lang ni FPRD yung mga pinaggagawa nilang war on drugs dyan, si Bongo, parang advance na siya mag-isip na hindi pwedeng babanda sa akin to pagkatapos ng term na to. Pwedeng ganun din. Pero syempre, yun nga, kasi, kasi kay Bongo, parang, lang, di ba, parang, I think pwede niya namang gamitin siguro yung excuse na nagre-relay lang siya. Diba? Ang kaibahan lang kasi kay Bongo, hindi siya basta-bastang messenger eh. Din talaga siya eh. Parang may peace din talaga siya as a senador ng Duterte Bloc, diba? Kumbaga, kung iraranggong mo yung mga admiral ni Duterte, diba? Parang Bato, tapos Bongo, tapos sino pa yung mga Poncio Pilato. Diba? Parang ganyan yung rankings. Parang si Bongo nasa third or nasa second. Pero I think nasa second si Bato. Tapos pang third si Bongo na. So, yeah. Binasa ko yung yung charges yung nakalagay sa press release doon sa website ng ICC. Linabas na ng ICC yung documents ng charges. 16 pages yata yun. Binasa ko yun, anong nakalagay doon? Bumuo si Duterte ng dalawa. Una, nung mayor siya, bumuo ng tinatawag na Davao Death Squads. Yan yung nagsagawa ng mga pagpatay sa Davao. Ngayon, yung mga pagpatay ba na yan sa Davao? Sinong nag-execute niyan? Siyempre, yung mga Davao Death Squads. Paano pinapaabot ni Duterte yung mensahe niya kung sino ang mga papatayin? Paano ngayon pinapaabot ni Duterte kung go ahead, ituloy nyo na yan? Siyempre, sekreto yan. Tama, tsaka si Duterte kasi dati, matanda na yan eh, di ba? Alangan naman siya mismo, yung magbahay-bahay siya. Kakatiwalaan o pinagkatiwalaan ni Duterte sa bagay na yan. Kumbaga napakasensitibo niyan. Kanino niya idadaan yung kanyang order, yung kanyang desisyon ng go signal, go ahead. Ito yung Siyempre, yung trusted niya, sino yon? Si Bongo. Tapos nung presidente na siya, nagbuo na naman ng tinatawag na national network. Yan na yung kinal Ruyena Garma, kinal Leonardo. Pag nag-order na naman si Duterte, kung sino yung mga target na high value targets o kung sino man, kanino na naman idadaan yung order para makarating doon sa tinatawag na national network na magsasagawa ng operations. Kay Bongo naman yan. Kaya paano ngayon masasabi ni Bongo na hindi siya involved dyan? Diba? Pagkatapos, pag nasagawa na yung operations, syempre bibigyan ng reward. Sino na naman ang magpapadala ng reward? Si Bongo na naman yan. Si Bongo. Hindi ko lang kasi nakukuha yung interview kung saan kinumpirma ni Bongo na may reward. Napanood nyo na ba yun? Napanood nyo na ba yun yung in-interview si Bongo? Kinumpirma ni Bongo na may... Napanood namin yun. Tapos yun nga, parang isa din talaga siya para sa magiging reason na magiging bloody masyado. Or, hindi siya justified, di ba, na war on drugs. Kung ganyan, lalagyan mo ng patong sa ulo. Kasi, mga tao ngayon, sobrang nagbi-blink-blink yung mga mata nila kapag pera yung usapan. Di ba? Tapos biglang lalagyan mo ng reward yung mga pinagagawa nila. Paano kung i-abuse ng mga pulis yun? Kahit na hindi naman talaga yun yung suspect, kahit sumuko na. Di tutuluyan nila yun. May reward eh. Di ba? So, I think sa part na yan, parang pwede din talagang maidawit si Bongo. So, yeah. Reward. Ngayon, sino ang nagpapadala ng reward? Sabi ni Ruyena Garma, si Bongo ang nagpapadala sa kanila ng reward. So, ibig sabihin, yung sinasabi ni Bongo na hindi siya involved dyan sa mga pagpatay na yan, kasi hindi naman siya part ng PNP. Nandun daw siya sa Malacanang. Sos naman. Oo nga, nasa Malacanang ka. SAP, Special Assistant to the President. So, ibig sabihin, kapag ang presidente nagpapadala ng order ng mga high value targets o kung sino man yan, ang papatayin, saan? Sinong magpapadala? Siyempre, yung pinagkakatiwalaan ng Pangulo, sino yun?
Ikaw, Bongo, bilang SAP, Special Assistant. At sino ang magpapadala ng reward? Ang galing ng ginawa nyo, padalhan mo na nga ng reward. Padalhan mo. Ang galing ng ginawa nila. O, sinong nagpapadala? Si Bongo. Diba? Mayroon bang ebidensya niyan? Kaya hirap talagang i-considered na na tama yung pinagagawa nila na war on drugs. Lagyan mo ba naman ng reward money, 'di ba? Pwede talagang ma-rig yung yung plataforma nila or yung gusto nilang mangyari sa war on drugs. Yun talaga yung mga bad sides niyan kasi naabuso. Tapos yun nga idagdag pa natin yung mga ikinaso ni Trillanes sa kanya na kung totoo yun, 'di ba? Isipin niyo na lang na pwede daw nilang nilaro yung yung market ng drugs na parang nagliligpit ng mga kakompetensya sa negosyo. 'Di ba? Ang lala nun. Ang lala nun. Yes. Mayroon bang testigo? Yes. Sino? Sila Riena Garma. Si Riena Garma. Kaya talagang tinik sa niyan kay Bongo, sila Riena Garma. Siyempre, yung mga pulis na nag-execute ng pagpatay, siyempre, yung mga riding in tandems na nag-execute ng pagpatay, nagsagawa, nag-operate, hindi naman si Bongo ang kausap nila. Pero si Bongo ang kausap ng mga leader nila. Si Bongo yung kausap nila Garma, nila Leonardo. Lumabas na yan sa pagdinig ng Kamara at ng Senado eh. 'Di ba? O ngayon, ang nang mangyayari, ako sigurado ako takot na si Bongo. Sigurado ako diyan. Kayo sa tingin niyo? Ha? Pag-usapan natin yung yung takot ni Bongo. So si Bongo ngayon nag-viral siya, 'di ba? Na pumunta siya dun sa Senate. And then, yun nga, pinuri-puri siya ng mga DDS. So, unconsciously, di ba, ang mga DDS, kahabang pinupuri nila si Bongo, tatamaan naman si Bato. Di ba? Like, sinasabi nila, wow, grabe, yan yung senador ko. Di ba? Hindi natatakot. Bakit ka matatakot kung nasa katotohanan ka? So, meaning si Bato, meaning si Bato, dahil nagtatago siya kinakatakot niya or natatakot siya, di ba? Isipin niyo na lang yan. So, ito lang advice lang sa mga DDS, wag niyong pupurihin si Bongo sa pagtrabaho niya sa Senate sa kabila ng mga balita, di ba, na I think parang luminaw na yung pangalan niya doon sa ng ICC. Tsaka malay natin, di ba, pinagpapawisan na yung puwet niyan, di ba, habang nakaupo, like, may ICC kaya dyan sa gawas. Bisaya, sa labas. Di ba? Pwedeng ganyan. Like, yun yung yung mga nila na parati kang nakatingin sa balikat kapag may ginawa kang mali. Like, pag ganyan ka. I think ganyan na yung ni Bongo. Di ba? So, yeah. Tsaka I think baka nga sa mahal na araw kung may break man yung mga senador dyan, di ba? Baka hindi na rin bumalik si Bongo. So, abangan, di ba? Abangan natin yan. Nangyayari dito mga kabunyog, mga kababayan, ang pag-asa na lang nila dyan, si Sara Duterte. Problema, malayo pa si Sara Duterte. Inaasahan nila, mapapalitan ang gobyerno. Ang problema, paano nila papalitan si Bongbong? Paano nila papalitan si PBBM? Magkukudita sila. Hindi naman sasama ang mga military sa kudita eh. Kaya nga may withdrawal of support, military support na naman sila. Wala rin, hindi rin umubra. People power, wala rin, hindi rin umuubra. Oh. Excited na sana sila nung sabi nila, seryoso ang sakit ng presidente. Hindi naman pala. So wala na. Ito, impeachment. Hindi simulan muna natin. Resignation ng presidente. Sa tingin niyo magre-resign si PBB? ang tagal-tagal niya ang tagal-tagal ni ng plinano, pinaghirapan, makabalik sa Malacanang, tapos magre-resign. Hindi magre-resign yan. Hindi magre-resign. Pangalawa, impeachment. Imposible yan ma-impeach si PBBM. Unang-una, ang daming kongresista kakampi pa rin niya eh. Paano lulusot yan sa impeachment? So, wala na. Resignation, wala. Impeachment, wala. Removal from office, paano? People power? Paano magpi-people power? Nagpapatawag si Celis ng rally, ang uma-attend lang sa kanyang panawagan, 35. Nung nanawagan sila ng malaking rally noong... Tsaka, I think mahihirapan talaga sila sa pagrarally, kasi for sure, diba? Yung ibang DDS is gising na sa mga ganyang bagay, diba, na parang what the heck. Especially, sobrang daming issue ni BP Sara na nagsilabasan. Tapos parang I think kikilabutan ka nun diba? Kakainin ka ng konsensya mo dun Like, pupunta ka dun, diba? Titindigan mo, tapos grabe yung mga issues. Siguro yung mga diehard, magagawa nila yun. Pero yung mga nakasuporta lang kay BP Sara dati, or bumoto lang, malay natin, diba? Bumaliktad na yung mga
I mean, yung pagtingin nila kay Sara Duterte. Sinabayan yung rally ng iglesia. Ang namobilize nila doon sa EDSA, 2,000, 3,000. Nakakita ka na ng people power na 2,000, 3,000. So wala. So isa-isahin natin ha. Resignate. Parang ano yun, I think wala pang 1% yun sa ano eh. 'Di ba? Sa 100 million plus na population ng Pilipinas. Wala. Impeachment, wala. People power, wala. Kudita, wala. Withdrawal of military support, wala. Sakit ng presidente, wala. Maayos na ang presidente, wala na. So ang pag-asa na lang nila, Sara sa 2028. Ang problema, ang warrant of arrest ng ICC, posibleng lumabas ngayong taon. Posibleng Aray. lumabas sa 2027. Pero hindi na aabutin yan ng 2028. Sigurado ako. Sigurado ako sa Yeah. tingin nyo, aabutan pa ng 2028 bago lumabas ang warrant of arrest. Mga Tsaka I think ano din talaga yan, gagawin talaga lahat ng gobyerno, especially dito sa ano, sa against sa mga Duterte. So mayayari ito par. Hindi malabo ang ano to. kabunyog, sa tingin nyo, abutan pa kaya ng 2028? Wala. Sa kasi Sara, kahit manalo yan sa eleksyon sa May 2028, uupo yan June 30. Marami nang mangyayari bago ang June 30. Once na maaresto sila Bongo, sila Bato, ang pag-asa nila ito pa pala, may isa silang pag-asa. Ang pag-asa nila, yung desisyon ng Korte Suprema. Kasi pag sinabi ng Korte Suprema, hindi yan pwedeng dalhin sa ICC. Okay. Pero, kahit magsabi ang Korte Suprema hindi pwedeng dalhin sa ICC, aarestuhin pa rin sila Bato, sila Bongo, dadalhin sa Korte. So makukulong pa rin sila. Kaya ayaw nilang makulong. Ayaw nilang makulong. O magtatago sila tulad ni Bato. Ang problema, sa tingin nyo, kaya ba ni Bongbong magtago tulad ni Bato? Ako sa tingin ko, mahihirapan. Mahihirapan ito. Tsaka di natin alam, di ba? Magsama sila ng pagtataguan para hindi naman maboard si Bato doon. Malay nga natin, kasama ni Bato si ano eh. Si Bantag. Di ba? Ito si ano? Mahihirapan ito si Bongo magtago. Kumpara kay Bato Kumpara kay Bato. Kaya ngayon, sa tingin ko, ako sigurado ako, takot na rin yan si Bongo. Takot na yan. Ano yan? Ang tanong, magtatago rin ba siya tulad ni Bato? Ay medyo mahirap-hirap magtago. Kaya nga si Bong Revilla, sumuko na lang kaagad si Bong Revilla. Alam ni Bong Revilla, wala namang mangyayari sa pagtago niya. Mahuhuli rin siya sa bandang huli. Kung medyo talaga criminal ka na, criminal ka na, matagal ka na talagang kriminal, sanay ka na sa pagtatago, madali yan magtago. Pangalawa, may training ka sa military. Ayun, may training ka sa military, sanay ka sa mga pagtatago. Kaya si Bato, kaya niyang magtago eh. Kahit nahihirapan siya, sige na, sakripisyo. Kaya niya na yan. Kaysa naman sa makulong. So anong ibig sabihin nun? Possible na nasa ano lang, mga kuweba-kuweba si Bato. I think hindi niya na kayang mabuhay ng ganun eh. Kasi syempre, nakatikim na ng yaman yan eh. Di ba? Yan lang. Ayaw naman alam niyo mga kabunyog, mga kababayan, dalawa lang ang pwedeng papuntahan ng mga yan. Dalawa lang. Sigurado ako, dalawa lang yan. Ang una, gawin yung ginawa kay Duterte. Arestuhin sila, i-turn over sa ICC. Yan yung isa. Pangalawa, kung susundin yung guidelines na linabas ng Supreme Court, kapag may mga ganyan, warrant of arrest na tapos wala pa namang lininaw ang Supreme Court na desisyon na mali yung ginawa kay Duterte. Ang pwede kasing gagawin, aarestuhin si Bato, aarestuhin si Bongo, ikukulong muna sa lokal na korte. Habang nakakulong sa lokal na korte, nakakulong sa kulungan, order ng lokal na korte, lalakarin yung extradition nila. Yun. Pero nakakulong pa rin sila. Ibig sabihin, wala talagang ligtas sa kulong. Wala talagang ligtas sa kulong. It's either ikukulong sa kulungan natin or ikukulong sa ICC. Direkta na. So may point naman yun. So again, hanggang dito na lang muna. So ang video to is muna kay Pete Showbiz Update. Supportan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, i-subscribe nyo rin. So abot ito kay Bongo, na parang, kasi, nag-viral kasi si Bongo ngayon eh. Na yun nga, pumunta pa rin siya sa Senate. At least si Bongo may bayaga kaysa kay Bato. So, yeah. Diba? Yun lang talaga yung anuhin natin dyan. Si Bongo naman, kahit na sabihin mo na nag-duty pa rin siya, nagtatrabaho pa rin siya doon. Malay natin, nanginginig na yung itlog niyan, diba? Habang nakaupo doon sa, sa upuan niya. Like, what? Baka, diba? Baka huling nasa labas ko na to. Baka nasa ICC na ako i-import na naman ako ng aeroplano or jet, diba? Like, what the heck, man. So, yan yung, abangan talaga natin. Tapos yung kay Bato, I think, hindi naman, or pwede din naman magtago, magkasama
sila ni Bato tapos ni Bongo, di ba? Pwede din naman talaga 'yon. Baka nga nandun si Bantag eh. Di ba? Or sa kung sino pa yung mga kasamahan nila sa politika na nagtatago din. Possible din yan. So, yun, hayaan na lang natin sila para na gawin yung mga gusto nila. Basta, if ever nandyan na yung mga warrant na yan, pagsihulihin na. Di ba? Para ma-enjoy din naman nila yung mga huling sandali nila sa labas. Di ba? Like what? So, sinabi dito naman ni Atty. Enzo, yun yung kinakatakot ko na kunyari, magtagumpay yung nila sa Supreme Court tapos dito na lang sa Pilipinas ikukulong. Diba? Yun yung kinakatakot ko kasi hindi talaga magtatagal sa kulungan yan. Knowing na si VP Sara sobrang lakas niya daw kuno sa survey, diba? So, pwede pa rin makalaya yan. Malay nga natin si Kibuloy doon nag-chill lang eh. Diba? Malay natin magpa-funding din si Kibuloy sa pagdakpo ni Sara Duterte. Kasi, wala na. Advance ko nang iniisip niyan na makakalaya talaga yan si Kibuloy if ever maging presidente si di ba? Sara Duterte. Tapos yung linya nila sa part na yan is siguro not enough evidence, something like that. Di ba? Pwede. Pwedeng yun yung babanat nila. Yan nga, ganyan kasi parang nakakainis eh. Parang na-abuse tuloy yung natin, di ba? Law natin. Sa law naman, patas naman yan. Kaya, I think, tama yung call nila na doon dalhin sa Hague, 'di ba? Kasi walang palag eh. Sobrang hirap daanin sa connection kapag nandoon na sa The Hague, especially yung sa ICC din. Need nilang magpasikat Para syempre kung magagawa nila 'yan, maraming bansa yung maiinggan yun. Okay, magpa-member din tayo dito. 'Di ba? Parang lang siya parang future plan. Di ba? So anyways, that's it na lang muna. So kayo na masasabi niyo dito, comment down below. Tapos yung pag-usapan natin sa comment section. So hula-hula na lang tayo dito, So para sa inyo, kailan ba magsisimula mag-absent si Bongo? I think, for me, nitong after siguro ng ng mahal na araw, hindi na magtatrabaho si Bongo. Yun lang naman yung hula ko, Ay, baka nagpapataf lang yan dyan eh. So anyways, that's it. So, Page Showbiz Update, Filipino Easy. Atty. Enzo, subscribe nyo rin. Original view link in the description box below. So, Page Showbiz Update, Filipino Easy. Like, comment, share, subscribe. Filipino Easy is out.